May mga tao talagang isinilang na parang sumpa ang dala. Hindi nila ito pinili, pero bitbit nila habang buhay, tulad ng peklat na kahit anong pilit itago ay patuloy pa ring nangingitim. Ganyan si Elmer. Isang binatang tahimik, salat sa yaman, at tila walang halaga sa mata ng mundo. Pero ang hindi alam ng lahat, siya pala ang kinatatakutan ng mga halimaw. Noong una, walang may pakialam sa kanya. Isa lang siyang kargador sa palengke, tagabuhat ng mga sako ng bigas at gulay tuwing madaling araw. Kulubot na ang mga palad niya kahit 21 pa lang. Tila lahat ng bigat ng mundo naipon sa likod niyang palaging nakayuko. Walang pamilya, walang tirahan. Natutulog sa lumang kariton, palipat-lipat ng pwesto depende sa kung saan hindi siya pinapaalis ng tanod. Pero kung titignan mo siya ng matagal, may kung anong kakaiba sa kanyang mga mata. Parang may laging nagmamasid sa kanya sa dilim. At kung minsan, kahit walang hangin, gumagalaw ang anino niya. Ayon sa matatanda sa baryo, may mga aswang daw na hindi basta-basta lumalapit sa lugar nila sa palengke. Hindi nila alam kung bakit. Akala ng lahat, tsismis lang hanggang sa may isang insidente. Isang umaga, natagpuan ang katawan ng isang matandang lalaki sa gilid ng palengke, walang dugo, nakangangang parang may nakita siyang bangungot bago mamatay. Ang mas nakakakilabot, hindi siya ninakawan. At sa sisi ng barangay, walang kahit sinong lumapit sa kanya buong gabi. Wala maliban kay Elmer. Saglit lang siyang dumaan. Pero makikita sa video, sa mismong sandaling lumagpas si Elmer sa harap ng matanda, bigla itong bumagsak. Walang nakapansin dito, maliban sa isa niyang matalik na kaibigan, si Jay. Si Jay ang kaisa-isang tao sa mundo na itinuturing siyang kapatid. Palabiro, madaldal, laging may baon na kwento, at ang tipo ng kaibigang handang sumalo sa'yo kahit wala ka ng masandalan. Si Jay din ang madalas nagdadala ng tinapay para kay Elmer. Di bale nang wala akong almusal, basta may kain ka, sabi pa nito minsan, habang pilit niyang sinisiksik ang pandesal sa maruming bag ni Elmer. Pero nitong mga huling linggo, may napapansin si Jay. Hindi na lang basta malamig ang paligid kapag kasama niya si Elmer, para bang may kasabay silang hindi nakikita. Isang gabi, habang umuulan, sabay silang sumilong sa isang abandonadong waiting shed. Habang kumakain ng lugaw, biglang tumahimik ang paligid. Walang tunog ng ulan. Walang dumaraan na tricycle. Parang biglang tumigil ang mundo. At sa salamin ng basang bintana, nakita ni Jay ang refleksyon nila. Tatlo ang anino. Kinilabutan siya. Napatingin siya kay Elmer, na tahimik lang na nakatitig sa malayo, habang ang lugaw niya ay unti-unting lumalamig. Simula noon, nagsimula na ang sunod-sunod na kababalaghan. May isa pang aswang na biglang natagpuang patay sa bakanting lot malapit sa ilog. Ang tiyan niya'y wasak pero walang bakas ng hayop o tao. Ayon sa mga usap-usapan, bago siya namatay, nakita raw siyang sumusunod kay Elmer. Mula noon, nagsimula nang umiwas sa kanya ang ilang matatanda. Kahit ang mga mangkukulam sa tabing baryo, bigla na lang lumipat ng lugar. Hindi dahil natakot sila kay Elmer, kundi dahil may naramdaman silang mas malakas, mas matanda, mas mapanganib. At si Elmer, tila walang alam. Hindi siya nagbabago. Patuloy lang sa trabaho, tahimik, walang reklamo. Pero minsan, may sandaling mahuhuli siyang nakatitig sa buwan. Matagal. Parang may inaalalang hindi niya mawari. Elms, tanong ni Jay isang gabi habang nagkakape sila sa may tulay, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Tahimik lang si Elmer. Humigop ng kape. Tumango lang. May mga gabi kasi na pakiramdam ko, hindi ikaw yung kasama ko. Parang may ibang laman yang katawan mo. Sa unang pagkakataon, umiti si Elmer. Pero hindi ito masayang ngiti. Para bang mapait. Pagkatapos, mahina niyang sinabing kung minsan, hindi nga. Napatigil si Jay. Hindi na siya nakapagsalita. Hanggang ngayon, hindi niya alam kung biro lang ba yon o paalala. Isang gabi, nagkaroon ng sunog sa palengke. Isang buong linya ng pwesto ang nilamon ng apoy, pero himala raw dahil walang nasaktan. Lahat nakalabas, maliban sa isang babae.
Ayon sa mga bumbero, hindi nila ito nakita kahit paulit-ulit na nilang nilibot ang gusali. Natagpuan na lang ito kinabukasan, nakahandusay, buhay pa pero wala na sa ulirat. Paulit-ulit lang siyang bulong, hindi siya tao, sa ospital. Habang inaalagaan si Jay ang kaibigan nilang babae, biglang dumating si Elmer. Tahimik lang siyang pumasok, dala ang pinaborito nitong saging na turon. Pero paglapit niya sa kama ng babae, biglang nagsisisigaw ito. Huwag! Huwag! Hindi siya sasabihan. Wala akong nakita. Patawad. Hindi kayo tiningnan. Kinailangan siyang kalmahin ng mga nurse at doktor. Si Elmer nakatayo lang. Hindi umimik. Tumalikod na lang at tahimik na lumabas. At doon, unti-unting nagsimulang mabuo ang tanong sa isipan ni Jay, sino ka ba talaga, Elmer? At mas mahalaga, bakit pati ang mga aswang natatakot sa iyo? Hindi ito kwento ng isang bayani. Hindi rin ito kwento ng halimaw. Ito ay kwento ng isang binatang iniwan ng mundo pero hindi pala nag-iisa. May bantay siya. O baka siya ang bantay. At ang mga susunod na gabi ay maglalabas ng katotohanang hindi handa ang mundo na marinig. Dahil ang tanong hindi kung sino ang pinapatay niya. Ang tanong, ano ang bumubulong sa kanya tuwing tahimik na ang lahat? At bakit sa bawat aswang na nawawala? Si Elmer lang ang laging natitira. May mga gabing hindi makatulog si Elmer. Kahit gaano siya kapagod sa buong araw na pagbubuhat ng sako at pag-ikot sa palengke, may bigat na hindi kayang dalhin ng katawan niya, kundi ng puso't isipan. Sa tuwing pipikit siya, bumabalik ang isang alaala na matagal na niyang nililibing. Isang batang umiiyak sa gitna ng apoy. Isang babaeng humihiyaw, pilit siyang itinataboy habang may kumakalabog sa pintuan. Isang boses sa dilim, huwag mong bubuksan, Elmer. Huwag mo silang titingnan. At isang matandang lalaki duguan, hawak siya sa balikat, habang binubulong sa tenga niya, hindi mo pa panahon. Pero darating din eh. Walang nakakaalam ng tunay na pinagmulan ni Elmer. Ang sabi-sabi sa palengke, iniwan lang daw siya sa simbahan noong sanggol pa. Pinalaki ng isang madre na namatay sa hindi maipaliwanag na sakit. Mula noon, palipat-lipat na siya ng tahanan, kung saan-saan siya kinukop. Pero wala siyang tinirhang bahay na tumagal ng higit sa 1 taon. Lagi raw siyang sinasaniban ng malas o may daladalang sumpa. Pero ang totoo minsan na siyang nagkaroon ng pamilya. Sa isang maliit na sitio sa paanan ng bundok, lumaki si Elmer sa piling ng kanyang ina, si Lilia, isang hilot at tagapangalaga ng mutya ng kagubatan. Tahimik ang buhay nila hanggang sa isang gabi, may dumating na mga nilalang na hindi tao, mabibilis, mapula ang mga mata, at amoy patay ang hininga. Hinahanap nila ang isbata na may dalang bakas ng liwanag. At nang gabing iyon, sinakripisyo ng kanyang ina ang sarili. Binigyan siya ng isang lumang pendant, gawa sa buto ng isang nilalang na hindi niya alam ang pangalan, at isinumpang huwag niya itong alisin, kahit kailan. Pag tinanggal mo yan, hindi mo na mapipigilan ang laman mong natutulog, sabi ng kanyang ina habang ginuguhitan siya ng dugo sa noo. Hindi niya iyon naintindihan noon. Pero ngayong tumatanda siya, nararamdaman niyang may kung anong gumigising sa loob niya, lalo na tuwing may nalalapit na panganib. Lalong tumitindi ang tensyon sa paligid ni Elmer. Hindi na siya makalapit sa ibang tao sa palengke. Ang mga dati niyang kaibigan biglang umiwas. Laging may bulungan kapag dumaraan siya. Ang mga mata ng mga tindera puno ng takot, hindi lang duda. Minsang dumaan siya sa karinderya ni Aling Tess, hindi na siya pinaghain kahit siya'y regular na kumakain doon. Pasensya na, Elmer. Sarado na kami kahit bukas pa ang ilaw at may 3 lalaking kumakain sa gilid. Umuwi siyang gutom. Tahimik. Wala siyang sinabing masama. Pero sa likod ng isip niya may boses na parang nangaalipusta. Patawarin mo sila, Elmer. Hindi nila alam ang kinatatakutan nila ay hindi ikaw kundi yung bagay na gumagalaw kapag natutulog ka. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa ilog, napansin niyang may sumusunod sa kanya. Malamig ang hangin. Tahimik ang paligid at bawat hakbang niya ay may kasabay. Paglingon niya, wala.
Pero nang dumaan siya sa ilalim ng punong akasya, doon siya unang kinausap ng isang nilalang na hindi niya makakalimutan. Isang matandang lalaki, puting-puti ang buhok, may tungkod na may ukit ng mga sinaunang simbolo. Nakasuot ng lumang barong na tila gawa sa hibla ng alon. At ang mga mata asul parang dagat. Hinahanap ka na niya, Elmer, bulong ng matanda. Kailangan mo nang matutunan ang ibig sabihin ng pendant na dala mo. Sinong siya? Tanong ni Elmer, kaba ang bawat tibok ng puso. Ang nilalang na pumatay sa nanay mo. Ang hari ng madilim na pugad. Napalunok si Elmer. Hindi siya makagalaw. Parang bumigat ang katawan niya sa lupa. Ako si Mang Saloy, sabi ng matanda. Ako ang tagapangalaga ng diwatang nakapako sa ilalim ng ilog. At ikaw, Elmer, ikaw ang huling bantay ng mutya. Kailangan mong matuto. Sa gabing iyon, dinala siya ni Mang Saloy sa isang lumang lungga sa gilid ng ilog. Sa ilalim ng lupa, may lagusan, malamig, basa, at puno ng mga aninong dumadaan sa gilid ng mata. Doon, ipinakita sa kanya ang isang mahiwagang bagay, isang itim na kabibe na sinasabing sumisid sa loob ng bituka ng bundok. Ito ang kabibeng nagtatago ng pangalan ng halimaw. Kapag natutunan mong buksan to, makikita mo kung sino talaga ang kalaban mo. Pero hindi pa siya handa. Ayoko, sabi ni Elmer sabay atras. Hindi ako bayani. Hindi ako tagapagtanggol. Isa lang akong tao. Hindi mo pinili ang kapangyarihang yan, ani Mang Saloy, pero pinili kang ipanganak kasama nito. At ngayong ginigising na ng dilim ang lahat ng halimaw, kailangan mo ring magising. Tumakbo si Elmer palayo. Tulad ng dati, pinili niyang tumakas sa katotohanan. Hanggang kailan? Hindi pa niya alam. Pero mula noong gabing iyon, nagsimula na siyang bangungutin. At sa kanyang mga panaginip, may isang tinig na palaging sumusunod, buksan mo ang kabibe, Elmer. Buksan mo bago siya dumating. At habang dumarami ang nawawalang tao sa baryo, habang palalim ng palalim ang gabi, ang tanong ngayon ay hindi kung handa na si Elmer. Ang tanong, ilang tao pa ang kailangang mawala bago niya harapin kung sino talaga siya? Mula noong gabing kinausap siya ni Mang Saloy, hindi na naging tahimik ang gabi ni Elmer. Hindi na rin siya makatulog ng mahimbing. Sa bawat pikit ng kanyang mata, bumabalik ang tinig ng ina niyang matagal nang wala. Ngunit sa panaginip, hindi ito mahinahon kundi paos, parang nasusunog, paulit-ulit ang boses nito. Anak, huwag mong hayaang bumalik siya, pero paano kung siya mismo ang tinutukoy ng tinig? Paano kung ang halimaw na sinasabi nilang dumarating ay ang parte ng sarili niyang hindi niya matanggap? Sa tuwing titignan ni Elmer ang pendant na iniwan ng ina niya, parang may nakakulong na apoy sa loob nito. Minsan, umiinit ang balat niya kapag sinusubukang tanggalin. Parang may nagbabantang sumabog. Hindi na rin lumalapit si Jay sa kanya gaya ng dati. Bihira na itong makipag-usap, at kapag nagkikita sila, madalas ay tahimik lang ito, parang may gustong sabihin pero natatakot. Hanggang isang gabi, biglang nawala si Jay. Walang pasabi, walang mensahe. Hindi pumasok sa trabaho, hindi rin nakita ng mga tambay sa palengke. Umiikot ang balita na baka raw sumama sa bagong sekta na lumilitaw sa kabilang baryo. Pero may kutob si Elmer na hindi iyon totoo. Ilang araw na rin siyang sinusundan ng mga aninong hindi niya maipaliwanag. Sa kanto ng mata, may nakikita siyang mga hugis na biglang naglalaho paglingon niya. Sa bintana ng kariton niya, may tila gasgas ng kuko tuwing umaga. At isang beses, pagbangon niya, may dugo ang balahibo ng hayop sa paanan ng higaan niya. Hindi ito alingas-ngas lang ng gabi. May nagmamasid sa kanya. Isang madaling araw, habang naglalakad siya papuntang ilog, may narinig siyang kaluskos mula sa damuhan. Mabilis. Parang apat ang paa ng nilalang. Napatigil siya. Umihip ang hangin, malamig, pero amoy bulok na karne. Jay, tinig niya, kahit alam niyang hindi ito si Jay. Walang sumagot. Pero mula sa dilim, may tumambad na pares ng pulang mata. At bago pa siya makatakbo, biglang lumipad sa kanya ang isang nilalang na hindi hayop, hindi tao, matulis ang mga kuko, mahaba ang dila, at ang balat ay parang nabubulok na kahoy. Tumama sila sa lupa.
Nahulog si Elmer sa putikan. Pero sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, bago siya masugatan, may liwanag na biglang lumabas mula sa pendant niya. Mabilis. Mainit. At ang nilalang na paatras, nagsisigaw, parang nasusunog. Tumakbo ito palayo, sumisigaw ng salitang hindi niya maintindihan. At bago ito tuluyang maglaho, nagsambit ito ng isang pangalang nagpapatigil sa kanyang puso, Lilia, pangalan ng ina niya. Muling bumalik ang bigat sa dibdib ni Elmer. Ang tanong sa sarili niya, isang tanong na ilang taon na niyang iniiwasan, bakit hindi ko naalala agad ang lahat? Bakit puro putol-putol ang alaala ko sa kanila? Napaupo siya sa gilid ng damuhan, putikan ang katawan, nanginginig ang mga kamay. Hindi lang siya basta target ng mga halimaw, konektado siya sa kanila. At si Jay baka siya na ang sunod. Kinagabihan, bumalik siya kay Mang Saloy. Nasaan ang kaibigan ko? Tanong niya, diretso sa matanda, hindi na umiikot sa usapan. Dinukot siya ng mga alagad ng hari ng madilim na pugad, sagot ng matanda. Ginagamit nila ang takot ng mga tao para palakasin ang anino. At alam nilang ikaw ang huling piraso. Bakit ako? Halos pabulong na tanong ni Elmer. Tatak ka ng liwanag at dilim, paliwanag ni Mang Saloy. Ang dugo mo'y may lahing diwata, galing sa ina mong tagapangalaga. Pero ang ama mo ni. Napatigil ang matanda. Bumuntong hininga. Ang ama mo ang ginamit ng hari para makapasok sa mundo ng tao. Isa siyang nilalang na pinaniniwala ang patay na pero hanggang ngayon, buhay pa sa ilalim ng lupa. Tumayo si Elmer. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman, galit. Takot. Pagkalito. Lahat sila iniwan ako. Pamilya ko. Mga kaibigan. Pati sarili ko, hindi ko nakilala. Tapos ngayon, ako pa raw ang dapat lumaban. Hindi mo kailangang lumaban kung ayaw mo, sagot ng matanda. Pero kapag hindi ikaw ang lumaban, mas malakas ang darating. At isa-isang mawawala ang mga mahal mo. Tumingin siya sa kamay niyang may bahid ng sugat mula sa pagkatumba kanina. May bakas ng liwanag sa gilid ng palad niya, parang maliit na ukit na hugis alon. Dala ng kaba, galit at takot, sumigaw siya, ayoko na. Bakit ako? Hindi ako handa. Tahimik si Mang Saloy. Tiningnan siya sa mata. Wala naman talagang handa. Pero may mga pinipilit maging matatag dahil wala nang iba. Bumagsak ang luha ni Elmer. Hindi dahil mahina siya. Kundi dahil ang bigat ng responsibilidad ay hindi kayang dalhin ng isang pusong sugatan. Pero sa kabila ng lahat, alam niyang hindi niya matitiis na pabayaan si Jay. Hindi niya kayang hayaang mawala na naman ang isa pang mahal sa buhay. Hindi niya kayang danasin muli ang sakit ng pagkawala, ng hindi pagpigil, ng panonood habang nilalamo ng dilim ang isang inosente. Kaya kinabukasan, bumalik siya sa ilog. Dala ang pendant. Bitbit ang bagong lakas, kahit ang katawan ay nanginginig pa rin. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, binuksan niya ang kabibe ni Mang Saloy. Mula sa loob, lumabas ang liwanag at isang pangalan na matagal nang nakakulong. Pangalan ng halimaw na pumatay sa ina niya. At pangalan ng nilalang na tumatawag sa kanya gabi-gabi. Sa wakas, alam na niya kung sino ang kailangan niyang harapin. Pero ang tanong pa rin ay nananatili. Kapag dumating ang oras ng paghaharap, si Elmer pa rin ba ang maglalakad sa lupa? O ang nilalang na gumigising sa kanya tuwing gabi? Simula nang mabuksan ni Elmer ang mahiwagang kabibe, hindi na muling naging payapa ang paligid. Para bang may napukaw na puwersa na matagal nang natutulog at ngayon, unti-unting gumigising, kumakalat, humahanap. Sa loob ng kabibe, hindi lang basta pangalan ang nakita niya. Isang anyo rin. Malabo, balot sa usok, parang hindi pa buo, pero ramdam niya agad ang bigat ng presensya nito. Isang nilalang na may mga pakpak na itim na parang pinunit na balat. Wala itong mukha, pero ang boses dumidiretso sa puso't kaluluwa, darating ako, anak. Anak. Hindi pa rin niya matanggap. Hindi niya kayang lunukin ang katotohanang ang halimaw na kinatatakutan ng lahat ay ama niya, ang nilalang na gumamit sa ina niya para makasilong sa mundo ng tao. Kaya pala hindi niya maalala ang mukha ng ama niya kahit minsan.
Hindi dahil bata pa siya, kundi dahil hindi ito tao. At ngayon, nararamdaman niya ito palapit ng palapit. Bumalik si Jay matapos ang ilang araw ng pagkawala. Sugatan, nanghihina, pero buhay. Ibinaba siya ni Mang Saloy sa tagong kubo sa gubat, kung saan pansamantala silang nagtatago habang naghahanda. Hindi agad nagsalita si Jay. Matagal lang siyang nakatitig sa kisam ng kubo. At nang sa wakas ay magsalita siya, isang tanong lang ang ibinulong niya, "Ikaw pa ba yan, Elmer?" Napakasakit pakinggan. Pero hindi siya nagalit. Naiintindihan niya. Si Jay, sa kabila ng lahat, bumalik pa rin. At iyon ang mahalaga. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Mang Saloy ang pagbabahagi ng mga sinaunang kaalaman, kung paano protektahan ang sarili gamit ang mutya, kung paano makiramdam ng anino, at kung paano gamitin ang liwanag na hindi galing sa araw, kundi galing sa loob. Ngunit si Elmer, kahit pilit niyang matuto, ramdam ni Jay ang lamat sa loob nito. Tuwing gabi, nakikita niyang hindi ito makatulog. Tuwing madaling araw, umuubo ito ng dugo, bahagyang itim, bahagyang pila. May parte na sa loob mo ang unti-unti nang natatanggal, paliwanag ni Mang Saloy. Pag hindi mo tinanggap ang buong katotohanan, ikaw mismo ang magiging daan ng kanyang pagbabalik. Pero paano mo tatanggapin na ang mismong dugo mo ay halimaw? Habang sila'y nag-ensayo sa kagubatan, dumarami rin ang mga kakaibang pangyayari sa paligid. May mga hayop na bigla na lang namamatay, walang sugat, pero tuyot at walang kaluluwa. Isang gabi, nakita nila ang isang batang ligaw na umiiyak. Nang lapitan ni Jay, bigla itong nagbago ng anyo, naging isang nilalang na walang mukha, puro matatalas ng ngipin at kasukasuan, tumatawa habang tumatakas. Hindi lang siya mag-isa, sabi ni Mang Saloy. Pinalilibutan na tayo ng mga alagad niya. Hindi pa siya bumaba, pero nararamdaman na ng lupa ang bigat ng anino niya. Sa isang gabi ng pagkakatulog, napanaginipan ni Elmer ang lugar kung saan bababa ang kanyang ama. Isang sagradong kuweba sa ilalim ng lumang punong balete, puno ng mga butong punit at mga bulong ng mga nawawala. At sa gitna nito, isang hukay na itim, walang hanggan, kung saan unti-unting umaangat ang isang nilalang. Pagkagising niya, buong katawan niya ay basang-basa sa pawis. At sa palad niya may bagong ukit. Hugis mata. Nakadilat. Nagmamarka na siya sa'yo, sambit ni Mang Saloy, habang tinititigan ang kamay ni Elmer. Tinatanggap ka na niyang tagapagmana. Hindi na makapagsalita si Elmer. Parang natutuyuan na siya ng damdamin. Lahat ng galit, takot, at kirot, nagsisiksikan sa dibdib niya. Gusto niyang itanggi. Gusto niyang itapon ang pendant. Gusto niyang sumigaw sa langit at tanungin, bakit ako? Bakit ang batang iniwan, ang kargador na walang halaga, ang anak ng halimaw? Isang gabi, habang mag-isa siyang nakaupo sa tabi ng apoy, lumapit si Jay. May dala itong isang lumang itak na pilit nitong pinakintab gamit ang bato. Hindi mo kailangang maging siya, Elmer, sabi ni Jay, mahinang boses. Kahit anong laman ang nasa loob mo, ikaw pa rin yung taong tinulungan ko noon. Yung kaibigan kong hindi ako iniwan kahit wala akong makain. Hindi sumagot si Elmer. Pero napapikit siya. At sa unang pagkakataon, may luha na muling pumatak mula sa kanyang mga mata. Natatakot ako, bulong niya. Ako rin, sagot ni Jay. Pero mas natatakot akong mawala ka sa sarili mo kaysa sa mga halimaw sa labas. Kinabukasan, nakita nilang sunog na ang isang bahagi ng kagubatan. Ang mga puno, tuyo, parang ginapos ng apoy pero walang amoy ng sunog. At sa gitna ng abo, may marka ng paa, mahaba, matulis, at tila ba walang laman ang katawan ng yumapak. Malapit na siya. Ramdam nilang lahat. Habang dumarami ang senyales, lalong tumitindi ang kabog sa dibdib ni Elmer. Hindi na ito takot sa kalaban, kundi takot sa sarili. Takot na baka, pagdating ng araw ng labanan, hindi na siya ang humawak ng katawan niya. Takot na baka siya mismo ang maging halimaw na matagal na niyang nilalabanan. At habang humahaplos siya sa pendant sa leg, isa lang ang tumitibok sa puso niya, sana, kapag dumating ang araw kaya pa niyang piliin kung sino siya. Dahil sa dilim na ito, minsan, hindi na halata kung sino ang halimaw at sino ang tao.
Madaling araw nang bumangon si Elmer, basang-basa ang likod sa pawis. Wala pa ring tulog. Gabi-gabi na lang siyang binabangungot ng imahe ng hukay kung saan unti-unting umaangat ang isang nilalang na may tinig ng halimaw, pero boses ng isang ama. Pero mayong gabi may kakaiba. Sa panaginip niya, hindi lang siya ang nandoon. Nasa tabi niya si Jay. Pero imbes na takot, may tila lihim sa mga mata ng kaibigan niya. At sa likod ng nilalang sa hukay, may isa pang anino mas maliit, pero pamilyar. Pagkagising niya, agad niyang tinungo ang ilog. Doon niya nakita si Jay, nakaupo, tahimik, nakatingin sa dumadaloy na tubig. Sa tabi nito, ang itak, nakaibabaw sa tuwalya, parang bagong linis. Elmer, sabi ni Jay nang hindi lumilingon. Kailan mo balak harapin ang totoo? Napakunot no si Elmer. Anong totoo? Mabagal na lumingon si Jay. At sa mata nito may kirot. Hindi takot, kundi hiya. Huwag ka sanang magalit, mahina nitong sambit, pero hindi lang ako basta nadukot ng mga nilalang noong nawala ako, may nakita ako sa kanila. Anong nakita mo? Tanong ni Elmer, unti-unting sumisikip ang dibdib. Nandoon ako sa kuweba, sagot ni Jay, sa lugar ng hukay. At may narinig akong pangalan. Hindi lang pangalan ng nilalang kundi pangalan ng taong tumulong sa kanila para makapasok muli sa mundo ng tao. Napalunok si Elmer. Hindi siya nagsalita. Hinintay niyang ituloy ni Jay ang sasabihin. Pangalan mo, bulong ni Jay. Elmer. Parang may sumabog sa tenga ni Elmer. Ano nang ibig mong sabihin? Ako ang tumulong sa kanila. Hindi ikaw ngayon, sagot ni Jay. Pero may ginawa ka noon, Elmer. Bago ka pa iniwan ng nanay mo. Bago ka pa nakalimot. Naglakad si Elmer palayo, hindi alam kung saan pupunta. Lahat ng iniisip niya biglang nabasag. Ang mga alaala ng kabataan niya, putol-putol, malabo, tila sinadyang itago. At ngayon, unti-unti na itong bumabalik. Mga imaheng lumilitaw sa panaginip, mga tinig na parang kilala niya pero hindi matukoy. Hanggang sa isang araw, habang inaaral niya ang ukit sa kanyang palad, biglang dumating si Mang Saloy, duguan. Tinatarget na rin ang mga tagapangalaga, hinal nito habang hawak ang gilid ng tiyan. Nilusob nila ang burol ng mga diwata sa kabilang lambak. Wala nang natira. Tumayo si Jay at Elmer, parehong nabigla. At may dala silang bagong lakas, patuloy ni Mang Saloy. May nakapagsanib sa kanila. Isang nilalang na dati ay tagabantay, pero ngayoy pinili ang dilim. Kanino sila nagsanib? Tanong ni Elmer, bagabag. Saglit na tumahimik si Mang Saloy. Atay ng diwata. Balat ng tikbalang. Boses ng engkanto. Lahat ng iyon pinagsama nila sa isang katawan. At ang lakas nila ngayon, hindi na lang basta anino, kaya na nilang tumagos sa liwanag. Paano nila iyon nakuha? Singit ni Jay. May nagturo sa kanila, sagot ng matanda. Isang bata. Anak ng halimaw at tagapangalaga. May dalang mutya sa dugo. Napatitig si Elmer sa pendant sa kanyang leg. Huwag mong sabihin hindi ikaw mismo, sagot ng matanda. Pero noong sanggol ka pa, may isang gabing ginising ka nila habang natutulog ang ina mo. Ipinangako nilang hindi ka sasaktan kapalit lang ng kaunting kaalaman. Anong klaseng kaalaman? Kung nasaan ang pintuan. Biglang lumiwanag ang pendant sa dibdib ni Elmer. Uminit. Tumitibok na parang puso. Hindi mo naaalala, sambit ni Mang Saloy, dahil tinakpan ng ina mo ang alaala mo gamit ang mutya. Pero ngayon, binabalik na ng pendant ang lahat. At kung hindi mo haharapin ang totoo, ikaw mismo ang magiging susi ng pagbabalik nila. Napaluhod si Elmer. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi sa bigat ng katotohanang hindi niya kayang tanggapin. Siya ang naging dahilan. Siya ang naging daan. Ako pala ang nagpahintulot, huwag mong sisihin ang sarili mo, sambit ni Jay habang lumalapit. Bata ka pa noon. Ginamit ka nila. At ngayon pinipilit ka nilang bumalik sa kanila. Yumiling si Elmer. Pero paano kung hindi lang nila ako ginagamit? Paano kung parte talaga ako nila? Pwede kang maging sino mang piliin mo, sagot ni Jay.
Hindi kung sino ang pinanggalingan mo ang mahalaga, kundi kung ano ang gagawin mo ngayon. Sa mismong oras na yon, yumanig ang lupa. Umalinggaw ang isang boses mula sa malayo, parang tinig na galing sa ilalim ng lupa pero tumatagos sa baga. Dumating na ang gabi ng pagtawid. Isa na lang ang kulang. Napatingin si Mang Saloy sa kalangitan. Sisimulan na nila ang pagbubukas. Kapag tuluyang bumukas ang pintuan, wala nang atrasan. Tumayo si Elmer. Hindi pa handa ang puso niya. Wala pa ring katiyakan ng isip niya. Pero alam niyang wala ng oras para magtago. Mula sa kawalan, may dumaan na anino sa bilis ng kidlat. Isang nilalang, mataas, payat, nangingitim ang balat. Sa kamay nito, bitbit ang isang bagay. Paglapag sa lupa, bumagsak ito sa harap nila. Isang katawan. Si Mang Saloy na pasigaw. Si Aling Dorey. Ang huling tagapag-ingat ng mutyang itim. Patay na. At sa liig nito wala na ang mutya. Tinanggal na. Nakuha na nila. At si Elmer, sa loob-loob niya, naramdaman niya may parte sa kanya ang tuwang hindi niya inaasahan. At doon niya napagtanto ang pinaka-nakakatakot na tanong, paano kung hindi lang siya ang susi kundi siya rin ang pintuan? Gabi ng kabilugan ng buwan. Ang hangin ay malamig pero may kakaibang init sa paligid, init na parang galing sa ilalim ng lupa, na sumisingaw pataas, dala ang amoy ng lumang dugo at abo. Sa gitna ng kagubatan, kung saan punit-punit na ang mga puno at may mga bakas ng mga paang hindi tao, nakatayo si Elmer. Sa kanyang harapan, ang hukay. Ang parehong hukay na matagal nang gumugulo sa kanyang panaginip. Ngayon, hindi na ito panaginip. Bukas na ito, at mula sa kailaliman, unti-unting umaakyat ang nilalang na matagal nang gustong gumising. Ang hari ng madilim na pugad. Sa paligid ni Elmer, naroon si Jay sugatan pero buo ang loob. Naroon din si Mang Saloy, nakasandal sa isang puno, pilit nilalabanan ang pag-ubo ng dugo. At sa tabi ng hukay ang katawan ni Aling Dorey, wala ng buhay, nangingitim ang balat. Wala na rin ang mutya sa kanyang leg. Tinitigan ni Elmer ang pendant na nasa kanya. Umiilaw ito nang hindi mapigilan, puting liwanag na parang humahalo sa pulang sinag ng buwan. Sa loob ng pendant, kumikislap ang anyo ng diwata, ang kanyang ina. Tahimik. Nakangiti. Pero sa ngiti nito may luha. Anak, bulong ng isang boses sa hangin. At doon niya nakita ang buong anyo ng kanyang ama. Matangkad, balot ng anino, ang balat ay parang abo ng nasunog na kahoy. Wala itong mata, pero ramdam niyang tinitingnan siya. At ang boses nito mababa, matalim, at puno ng pangungumbinsi. Elmer, bulong nito, anak ko. Ikaw ang dahilan kung bakit muli akong makakatawid. Ikaw ang pintuan. Sa dugo mo, buo na ako. Lumapit ka at wala nang masasakit sa'yo. Napapikit si Elmer. At sa kanyang dibdib, nag-uunahan ang dalawang tinig, isa ng kanyang ina. Isa pa ng nilalang na nasa kanyang harapan. Kung lalaban ka, patuloy ng ama, masasaktan ka lang. Mamatay ang mga mahal mo. Tanggapin mo kung sino ka. Dugo mo ako. Laman kita. Isa ka sa amin. Hindi, mahinang sagot ni Elmer, pero nanginginig ang boses. Hindi mo kami maitatanggi, Elmer. Ang liwanag na yan sa'yo, hindi yan pananggalang. Iyan ay paalala na ikaw ay pinanganak ng parehong dilim at liwanag. At ngayong nandito na ako, wala ka nang pupuntahan kundi kami. Mula sa anino ng kagubatan, nagsilabasan ang mga alagad ng dilim, mga nilalang na dating tao, pero nabaluktot na ang anyo. Mga mukhang walang mata, bibig na hanggang batok, katawan na binuo mula sa takot ng sangkatauhan. Mula sa likod, sumigaw si J. Elmer. Huwag mong pakinggan. Hindi ikaw yan. Pero unti-unti, nararamdaman ni Elmer ang lakas na pumupunit sa loob niya. Para siyang hinahati, katawan ng tao, puso ng anak, kaluluwa ng dalawang mundong magkaiba. Napaluhod siya. Humihiyaw ang kanyang loob. Hanggang sa tumayo si Mang Saloy, nilapitan siya kahit hirap na. Elmer, bulong nito, kung talagang ikaw ang pintuan, ikaw rin ang may kapangyarihang isara ito. Pero may kapalit.
Tumingin siya sa matanda. Ano ng kapalit? Ang pagputol sa anumang ugnayan. Kapag ginawa mo ito, hindi ka na makakabalik. Hindi ka na muling magiging buong tao. At hindi ka na rin magiging halimaw. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang magiging tulay na isasakripisyo para walang makatawid. Ikaw mismo ang magiging selyo ng pinto. Mamumuhay ka sa gitna. Sa dilim pero hindi bahagi ng dilim. Wala bang ibang paraan, bulong ni Elmer, namumuo na ang luha. Wala, sagot ni Mang Saloy. Napatitig si Elmer sa paligid sa mga nilalang na lumalapit na. Sa ama niyang papalapit. Sa pendant ng ina niya na ngayon ay umiilaw na parang araw. At sa kanyang kaibigan, si Jay, ang kaisa-isang taong naniwala sa kanya kahit lahat ay tumalikod. Jay, bulong niya. Patawad, bakit? Tanong ni Jay, lumuluhang lumapit. Dahil kailangan mo akong bitawan, sagot ni Elmer. Dahil hindi ako pwedeng manatili sa mundong ito kung gusto kong tapusin to. Lumapit si Jay, yakap siya ng mahigpit. Ayoko. Ikaw lang ang kaibigan ko. Ikaw lang ang pamilya ko. Tumulo ang luha ni Elmer. Pero mahina niyang tinulak si Jay, tinignan siya sa mata. At mumiti, mapait, pero totoo. Pagharap niya sa hukay, tinanggal niya ang pendant mula sa kanyang leg. Sa unang pagkakataon, malaya ito mula sa kanyang katawan. At sa sandaling iyon, sumigaw ang kanyang ama, huwag mo yang gagawin. Pero huli na. Pinunit ni Elmer ang balat sa palad kung saan nakaukit ang mata. Ipinahid niya ang dugo sa pendant. Sabay itinaas ito sa air. Sumiklab ang liwanag. Ang mga nilalang ay nagsisigaw. Ang kagubatan ay yumanig. Mula sa hukay, isang halakhak ang sumiklab, kasunod ng hiyaw ng galit. Elmer! Ang katawan ni Elmer ay nagliyab, hindi ng apoy kundi ng puting liwanag. At habang nagiging isang anyong espiritu ang kanyang katawan, sumara ang hukay. Isa-isang naglaho ang mga anino. Isa-isang nagsibagsakan ang mga halimaw. Tahimik. Pagkaraan ng ilang minuto, muling bumalik ang hangin. Pumusyaw ang kulay ng kalangitan. At sa gitna ng kagubatan, si Jay mag-isa, nakaluhod. Sa harapan niya, ang pendant ni Elmer, puting abo na lang ang tali. Pero bago siya umalis, may narinig siyang boses. Mahina. Dumaan sa hangin. Jay, wag mo akong kalimutan. At mula sa lilim ng mga punong tahimik na nakamasid may isang aninong nakatayo. Hindi halimaw. Hindi rin ganap na tao. Ang tagapangalaga ng pinto. Si Elmer. At habang nakatingin siya sa langit, may bagong apoy sa kanyang mga mata. Hindi na siya naghihintay. Binabantayan na niya ang dalawang mundo. Makalipas ang mga araw, tila nanumbalik ang katahimikan sa baryo. Walang na namang aninong gumagapang sa gabi, walang kaluskos ng mga nilalang na taglay ang gutom na hindi para sa pagkain ng tao. Ang mga bata ay muling nakakapaglaro sa labas, at ang matatanday unti-unting bumabalik sa simbang gabi, nag-aalay ng dasal na may halong pasasalamat, kahit hindi nila lubos na nauunawaan kung ano talaga ang nangyari. Pero si Jay siya ang hindi makalimot. Tuwing dapit hapon, umaakyat siya sa burol kung saan naroon ang mga natuyong abo sa paligid, ang lugar kung saan isinara ang lagusan. Bitbit ang lumang pendant na iniwan ni Elmer, isinabit niya ito sa sangang niyog na nakaturo sa silangan, upang doon palaging sumalubong sa liwanag ng araw. Kamusta ka na, Elmer? Tanong niya minsan, kahit alam niyang walang sasagot. Pero sa ihip ng hangin, minsan, parang naririnig niya ang mahinang halakhak ng kaibigan. Ilang buwan na rin ang lumipas. Muling nagbukas ang klase sa bayan, at si Jay, sa kabila ng mga pilat sa braso at alaala sa isip, ay pinili pa ring ipagpatuloy ang buhay. Bumalik siya sa eskwelahan, hindi lang para matuto, kundi para ikwento ang mga bagay na hindi kayang ituro ng libro. Ang mga kwentong hindi lang kathang isip, kundi buhat sa puso, dugo, at sakripisyo. Naging tahimik ang buhay niya. Pero sa bawat gabi, bago matulog, palagi niyang kinakausap ang hangin. Palagi niyang binubulong, alam kong andyan ka pa rin.
Sa kabilang panig ng mundo, sa lugar na hindi basta nababalikan ng kahit na sino, si Elmer ay naroroon, hindi bilang halimaw, hindi rin bilang tao. Isa na siyang tagapamagitan, isang nilalang na nagbabantay sa pintuan ng liwanag at dilim. Hindi na siya nakakaramdam ng gutom, takot, o pagod. Pero sa kanyang puso, isang bahagi ng pagkatao niyang hindi tuluyang nawala, naroon pa rin ang lungkot, ang tanong, at ang alaala. Minsan, pinagmamasdan niya ang daigdig mula sa likod ng hangin. Nakikita niya si Jay, nakikita ang mga tao sa baryo, at minsan, napapangiti siya. Pero ramdam niya rin ang lungkot ng hindi na kailanman makasama muli ang mga yon. Ganoon pala talaga ang kapalit. Ang pagiging tulay ay hindi lang tungkol sa kapangyarihan, kundi sa pagbitaw. Sa gitna ng kanyang paglalakad sa walang anyong mundo ng kaluluwa, may lumapit sa kanya, isang liwanag. Hugis babae, magaan ang anyo, at may tinig na parang dasal. Elmer, sambit ng diwata. Hindi pa huli ang lahat. Maaari mong piliing bumalik. Napatingin siya sa kanya. Paano? Kapag ang taong minamahal ka ay tumawag sa iyo, hindi bilang isang alaala, kundi bilang bahagi pa rin ng kanyang puso. Doon, nagkakaroon ng daan ang pagbabalik. Pero hindi ba't sarado na ang pintuan? Sarado. Pero may mga pusong bukas na pintuan din. At doon may pag-asa. Sa baryo, isang gabi habang umuulan ng mahina, tumayo si Jay sa ilalim ng punong niyog kung saan nakasabit ang pendant. Mahigpit ang hawak niya rito. Ang puso niya ay mabigat, hindi dahil sa takot, kundi sa pananabik. Elmer, bulong niya. Kung may paraan kang bumalik, kahit hindi na bilang buong tao, kahit anino lang babalikan kita. Kahit ako na ang tumawid sa kabilang mundo. Ayokong habang buhay na lang akong tanong sa sarili kung nasaan ka. Kaibigan kita. At kung may kabutihan pa sa dilim, ikaw yon. Pagkasambit niya niyon, biglang tumigil ang ulan. Tahimik. At sa harapan niya, sa gitna ng damuhan, may munting liwanag. Maliit. Parang sinag ng alitaptap. Pero habang tinititigan niya, unti-unti itong lumalaki. Pabilog. At sa loob nito, isang siluetang kilalang-kilala niya, si Elmer, nakatayo, nakangiti, at nakatingin sa kanya. Hindi siya nagsalita. Si Jay rin. Parehong luhaan, parehong tahimik. Pero sa panahong iyon, sapat na ang presensya. Isang patak ng liwanag ang bumagsak mula sa langit. At doon, biglang humuni ang ibon sa gabi. Bihira iyon. Pero sapat para malaman ni Jay may bumalik. Kahit saglit. Kahit panandalian. At mula roon, ininatan niya ang pendant. Ginawa niyang alay tuwing pista. Ginamit niya ito para tulungan ang mga batang naliligaw, mga matatandang nalilimutan. At sa bawat kabutihan niyang ginagawa, sinasabi niya para kay Elmer. Lumipas ang mga taon. Tumanda si Jay. Pero sa huling gabi bago siya pumanaw, nakahiga sa ilalim ng parehong puno, tinanong siya ng kanyang apo, Lolo, totoo po ba ang aswang? Ngumiti siya. Mahina. Pero buo. Totoo ang dilim, apo. Pero mas totoo ang liwanag. At habang ipinikit niya ang mata, isang malamig na hangin ang dumaan. At sa huling pagkakataon, narinig niya ang tinig ng kaibigan, Jay, sabay na tayong magbantay. Ang mundo ay punang dilim at liwanag. Pero minsan, sa pagitan nila, may isang tao, isang lampang binata na handang maging tulay. At minsan, sapat na ang isa para mailigtas ang marami.